Nang utusan ni Instructor Chen Yu ang lahat na sumunod sa kanya patungo sa outdoor training grounds, hindi na napigilan ni Yang Hongwei ang kanyang sarili. Itinuro niya si Jiang Yan at malakas siyang nagreklamo dahil hindi patas na siya lang ang makagamit ng buong indoor stadium habang personal naman siyang sasaniin ng prinsipal. Maging si Wang Qingfang, nasawa na sa walang tigil na reklamo ni Hongwei, ay napilitang aminin na may punto ito. Kung tutuusin, medyo sobra nga naman na paalisin ang 9 na estudyante para lamang bigyan ng buong stadium ang isang tao. Ngunit bago pa kumalat ang reklamo, agad siyang pinatahimik ng S-rank genius na si Qingju. Tinawag niya si Hongwei na isang pangkaraniwang taunan at sinabihang kung gusto talaga nitong gamitin ang stadium, dapat ay subukan muna nitong makuha ang unang pwesto sa leaderboard. Sinabihan pa niya itong tumigil na sa pag-iyak na parang bata, dahil isa lamang siyang ordinaryong lalaki. Nang marinig ito galit na galit si Hongwei, habang pilit namang pinipigilan ni Qingfeng ang kanyang pagtawa sa napakalaking insultong ibinigay ni Qingju. Ngunit hindi yun ang tunay na dahilan kung bakit siya nagsalita, habang palihim na nakatingin kay Jiang Yan, naalala niya na sa loob ng 3 magkakasunod na taon ay pinangunahan nito ang kanilang paaralan sa parehong academics at combat, ibig sabihin, napakalakas talaga ng tunay nitong kakayahan, kahit F-rank lamang ang nakalagay sa kanyang rating. Kaya nagpasya siyang mapalapit kay Jiang Yan bago pa ito makapasok sa isa sa 3 nangungunang pambansang universidad. Sa katunayan, naisip pa niyang magiging magandang plano kung mapapangasawa niya ito at mapasama sa kanilang pamilya. Walang kaalam-alam si Jiang Yan sa lahat ng yon, ang tanging alam niya ay napakatalas ng dila ni Qingju, kaya tahimik niyang ipinangako sa sarili na lalayo na lamang siya rito at hinding-hindi ito aawayin. Samantala, sa loob ng stadium, masayang sinimulan ng prinsipal ang unang round ng eksklusibong pagsasanay para sa number 1 ranker. Nag-dramatic pose pa ito bago buong pagmamalaking pangalanan ng programa na First High Top Scorer Project. Agad siyang pinagsabihan ng vice principal na umayos sa kanyang edad, habang pinapanood ang lahat ng ito, napagtanto ni Jiang Yan na totoo pala ang mga sinabi tungkol sa kanyang prinsipal. Hindi pinansin ng prinsipal ang pagsaway at ipinakilala ang unang combat instructor ni Jiang Yan na si Miss Jung Yun. Pumasok ito sa ring, magalang na bumati, at nagbabala na hindi siya magpipigil. Bilang isang level 51B rank Leopard Spirit Brawler, isa siyang napakalakas na mandirigma. Agad na naunawaan ni Jiang Yan ang ibig sabihin nito, ang una niyang sparring partner ay walang iba kundi ang pinakamahusay na melee fighter sa buong paaralan, ipinapakita lamang nito kung gaano siya gustong itulak ng prinsipal hanggang sa kanyang pinakamataas na limitasyon. Si Jung Yun ang Grand Champion ng Regional Combat Tournament at nakatalo na ng mahigit 1,000 kalaban. Noong una siyang pumasok sa paaralan, madali niyang tinalo ang bawat guro na nagduda sa kanyang kakayahan. Dahil dito, nakuha niya ang nakakatakot na palayaw na 3-punch Dream Crusher. Sa sobrang kaba, sarkastikong nagpasalamat si Jiang Yan sa prinsipal dahil agad siyang itinapon sa isang napakalakas na kalaban. Samantala, nanatiling kalmado si Jung Yun, sinabihan niya si Jiang Yan na gamitin ang anumang sandata na gusto niya at nangakong ibababa niya ang kanyang stats upang tumugma sa kanya, pagkatapos ay tinanong niya kung anong level na talaga siya ngayon. Nagulat ang lahat sa sagot niya, sa buong preliminary exam, walang tigil na nanghuli ng mga halimaw si Jiang Yan at umabot hanggang level 22. Napagtanto ng prinsipal na literal na ginamit ng batang ito ang isang high-stakes national exam bilang sarili niyang grinding zone. Para kay Jiang Yan, simple lamang yun, ito ang kapangyarihan ng national level resources, kapag napakaraming halimaw ang maaaring patayin habang protektado ng mga top-tier elite, napakadali para sa kanya na mag-level up. Humanga si Jung Yun sa kanyang pagiging madiskarte at nagtakda ng isang simpleng panuntunan para sa kanilang laban, kapag natalo niya siya, pasado siya. Determinado si Jiang Yan na mas pagbutihin pa ang sarili upang makakuha ng mas maraming resources, hinugot niya ang kanyang espada at nagbabala na hindi rin siya magpipigil bago agad sumugod. Habang sumusugod siya, naalala niyang 3 taon nang naging combat instructor niya ang babaeng ito. Ngunit ang totoo, hindi niya ito kailanman natalo ni sa buhay na ito, o sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, kumpiyansa siya na ang kanyang level 70 combat experience mula sa nakaraang buhay ay sapat upang makuha niya ang tagumpay. Sa kasamaang palad, napakadaling naiwasan ni Jung Yun ang kanyang atake, kalmado nitong itinuro ang malaking butas sa kanyang stance. Bago pa siya tuluyang makapag-react, inihanda ni Jung Yun ang kanyang kamao. Isang malakas na suntok ang tumama kay Jiang Yan at nagpayanig sa kanyang kumpiyansa habang gumugulong siya palayo. Dahilan upang tumilapon siya patungo sa mga lubid ng ring, napilitan siyang aminin na napakalakas pa rin ito.
Sa kabila ng matinding suntok, ayaw sumuko ni Jiang Yan. Pinilit niyang tumayo habang nanginginig ang kanyang katawan. Nang makabawi siya ay muli siyang sumugod, hindi nagtagal, umalingaw sa buong paaralan ang nakakabahalang tunog ng isang tila walang patid na pambubugbog. Huminto si Shi Fei sa kanyang pagsasanay at nagtatakang nagtanong kung ano ang kakaibang tunog na yun. Binanggit naman ni Jing Yu na parang ang tunog ay parang may humahampas ng paulit-ulit sa isang punching bag. Samantala, mapanuyang inakala ni Yang Hongwei na pinasuntok lamang ng principal si Jiang Yan sa isang punching bag. Para sa kanya, wala nang pag-asang lalakas pa ang isang F-rank na talunan. Ngunit si Instructor Chen Yu ay pinagpapawisan sa takot dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang tunog na yun. Naalala niya kung paano naging subordinate ang kanyang Physical Combat Department sa Live Combat Department matapos siyang tamaan ng isang napakalakas na suntok ni Miss Jung Yun noong kanilang job competition. Kinumpirma niyang ang malalakas na tunog mula sa stadium ay nagmumula talaga sa mga suntok nito na tumatama sa katawan ng isang tao. Sa takot, agad niyang inutusan ang kanyang mga estudyante na tigilan ang pakikinig at mag-focus sa kanilang sariling training. Habang ginagawa yon, tahimik niyang hinihiling kay Jiang Yan ang magandang kapalaran upang makaligtas sa training session. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nanunood pa rin ang prinsipal at inisip na hindi nakakapagtaka ng batang ito nakakuha ng unang pwesto. Nandoon din ang vice principal, at hindi siya makapaniwala kung paano pa nakatayo ang batang ito matapos ang lahat ng nangyari. Tahimik na inamin ng vice principal sa kanyang sarili na labis niyang minamaliit ang tibay ni Jiang Yan. Punong-puno ng pasa ang katawan nito at halos hindi na makatayo, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban gamit lamang ang kanyang matinding kagustuhang manalo. Nang makita ang kanyang kalagayan, inalok ni Jung Yun na tapusin na nila ang laban at ipagpatuloy na lamang kinabukasan, binalaan niya itong hindi siya nito matatalo ngayong gabi. Ngunit tumanggi si Jiang Yan, 3 araw na lamang bago ang top 100 tournament, kaya wala na siyang oras para magpahinga. Ngumiti pa siya at buong tapang na sinabing kumpiyansa siyang kayanan niya itong talunin. Iyon mismo ang mga salitang nag-udyok kay Jung Yun na muling sumugod habang naghanda na siya upang umatake. Habang bumubuo siya ng mabilis na momentum, nagpakawala siya ng isa pang suntok at sinabing maraming mayayabang na ang nagsabi sa kanya ng eksaktong mga salitang yun. Diretsyong tumama ang kanyang kamao kay Jiang Yan, habang buong pagmamalaki niyang ipinahayag na close quarters combat ang kanyang specialty at wala sa mga taong nagyabang sa kanya ang nakatupad sa kanilang mga sinabi. Pinagsabihan niya si Jiang Yan na sumuko na ito habang napatalsik ang kanyang katawan sa impact, ngunit hindi alam ni Jung Yun na ito mismo ang sandaling hinihintay ni Jiang Yan. Bigla siyang ngumiti, humawak sa mga lubad ng ring at ginamit ang mga ito upang ilunsad ang sarili sa isang napakalaking salto, diretsyong lampas sa ulo ni Jung Yun. Lubos na nagulat si Jung Yun, huli na nang maunawaan niyang nahulog siya sa bitag ni Jiang Yan. Papalapit na sa kanyang mukha ang paa nito, tumama ang sipas sa kanyang panga at perpektong ginamit laban sa kanya ang sarili niyang momentum. Napatalsik si Jung Yun sa sipa na yon, habang ngumiti si Jiang Yan at ipinahayag na siya ang nanalo sa kanilang sparring session. Nanood ng gulat na gulat sina Principal Wu Yangli at Vice Principal Zhu Kang. Hindi sila makapaniwala na nagawa ni Jiang Yan ang ganoong imposibleng counter at nalampasan ang sarili niyang pisikal na limitasyon. Dahil bumagsak si Jung Yun sa labas ng ring, opisyal siyang natalo, nakapasa si Jiang Yan sa combat test. Punong-puno ng pasa at pagod, sumandal si Jiang Yan sa mga lubid ng ring at nag-aalalang nagtanong kung ayos lamang ang kanyang guro. Kinabahan si Wu Yangli nang makita ito, naalala niya kung gaano siya nagsumikap upang ma-recruit si Jung Yun, at alam niyang labis nitong kinamumuhian ang pagkatalo. Natatakot siyang magalit ito dahil natalo siya ng isang estudyante, kahit kinakailangan ng laban upang makuha ng kanilang paaralan ang top scorer title. Ngunit biglang humalakhak ng malakas si Jung Yun. Lalong natakot si Wu Yangli at inisip kung tuluyan na ba itong nabaliw sa sobrang galit, baka raw ilabas nito ang galit kay Jiang Yan. Kaya tumingin siya dito at naghanda siya na protektahan ang kanyang star student sa lahat ng paraan. Buong determinado niyang inisip na kailangan niyang gawin ito. Ngunit hindi pala galit si Jung Yun, umupo siya at tunay na humanga dahil nagawa ni Jiang Yan na gamitin ang sarili niyang momentum laban sa kanya. Ibinalik niya sa pwesto ang kanyang panga at tinawag na napakatalino ng ginawa nito. Sinabi pa niya mas baliw pa si Jiang Yan kaysa sa kanya noong kaedad niya ito. Pinunasan ni Jiang Yan ang kanyang pasa at pabirong sinabing nakakatakot din naman siya dahil muntik na siyang matalo nito ng husto. Maya-maya, tinanong niya si Jiang Yan kung paano niya naisip ang counter at kung paano niya nakalkula ang eksaktong puwersang kailangan upang mapalabas siya sa ring.
Ipinaliwanag ni Jiang Yan na bilang isang agility-based leopard spirit brawler, higit na mataas ang bilis at offensive power ni Jungyun kaysa sa kanya. Wala siyang kahit anong pagkakataong manalo, at hindi lingid sa kaalaman ng lahat na talagang nakakatakot ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit matapos siyang paulit-ulit na tamaan, napansin niya ang isang malinaw na pattern. Napansin niyang iniiwasan nito ang direktang pagtama sa kanya dahil mas mahina ang defense nito kumpara sa napakalakas nitong offense. Sa una, binaliwala lamang ito ni Jungyun at sinabing kahit sino ay maaaring mahulaan yun sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang katawan. Ngumiti si Jiang Yan at sinabi sa kanyang mas malalim ang punto. Partikular niyang pinag-aralan ang balanse sa pagitan ng attack power at defense ni Jungyun. Mula sa gilid, agad na naunawaan ni na Vice Principal Zhu Cheng at Principal Wu Yangli ang kanyang ginawa, kahit kulang si Jiang Yan sa lakas upang direktang basagin ang depensa ni Jungyun, sapat na ang paggamit sa napakalaking puwersa nito laban sa sarili upang talunin siya. Nang marinig yun, nagulat si Jungyun nang malaman na planado pala ni Jiang Yan ang buong counter habang hinahayaan siyang paulit-ulit na tamaan. Inamin ni Jiang Yan na ang paggamit sa sariling lakas ni Jungyun ang tanging paraan niya upang manalo dahil imposibleng talunin ito sa direktang labanan. Naalala niya kung paano nito pinigilan ang tunay nitong level sa loob ng 3 taon upang sanayin siya, sa bawat pagkakataong gumagamit siya ng sobrang lakas at basta sumusugod, nauuwi lamang iyon sa pagkatalo. Ang paggamit niya sa mga lubid ng ring upang baguhin ang direksyon ng momentum ni Jungyun ay isang desisyong ginawa niya sa loob lamang ng isang iglap, batay sa lahat ng itinuro nito sa kanya. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay, kapag kaharap ang mga makapangyarihang high-rank prodigy, hindi sapat para sa isang F-rank fighter ang lumaban ng mas malakas, kailangan niyang maging mas matalino, kailangan niyang manatiling 10 hakbang sa unahan at gamitin ang sariling lakas ng kalaban laban dito. Mahigpit na kinuyam ni Jiang Yan ang kanyang kamao, napagtanto niyang labis siyang umaasa sa kanyang modified skill at sa mga alaala mula sa nakaraang buhay, kaya nagpasya siyang lampasan ang kanyang mga limitasyon at maging tunay na malakas. Tinitigan ni Jungyun si Jiang Yan ng may matinding respeto, dahil napagtanto niya kung gaano karaming paghihirap ang kailangang pagdaanan ng isang F-rank awakener upang makamit ang tagumpay. Nakaramdam siya ng simpatsya sa sakit na tiniis ni Jiang Yan, alam niyang kahit sinong normal na tao ay matagal nang sumuko sa ganoong klase ng pambubugbog. Ngunit nanatiling nakatuon si Jiang Yan sa laban, naghihintay lamang ng isang napakaliit na pagkakataon upang makabawi. Muling tumayo si Jungyun, hinubad ang kanyang mga guwantes, at binigyan siya ng thumbs up, ipinahayag niyang pasado siya sa kanyang pagsubok at patas niyang nakamit ang tagumpay. Hindi makapaniwala si Principal Wu Yangli, nagulat siya dahil ang isang babaeng karaniwang mababa ang tingin sa ibang tao ay buong pusong nagbigay ng kanyang pag-aproba sa isang estudyante. Dahan-daang itinulak ni Jiang Yan ang sarili niya pataas gamit ang mga lubid ng ring. Pagkatapos yumuko ng malalim sa harap ng kanyang guro, taos-puso siyang nagpasalamat sa mga itinuro nito at nangakong dadalhin niya ang mga aral mula sa laban na ito habang buhay. Lubos na naantig si Jungyun sa kanyang mapagkumbabang saloobin, habang buong pagmamalaking pinuri siya ni Wu Yangli bilang isang tunay na lalaki. Samantala, nakaramdam ng pagsisisi si Vice Principal Zhu Cheng, napagtanto niyang mali ang naging tingin niya kay Jiang Yan mula pa noong una, kahit F-rank lamang ang kanyang klase, tunay na espesyal ang batang ito. Dahil humanga siya sa determinasyon ni Jiang Yan, diretsong umakyat si Zhu Cheng sa ring, agad na nagpapanik si Wu Yangli at ipinaalala sa kanya na dapat bukas pa ang kanilang sparring session ni Jiang Yan. Habang papalapit si Vice Principal Zhu Kang, naging maingat si Jiang Yan. Nagtataka siya kung ano ang kailangan ng lalaki sa kanya, lalo na't palagi itong malamig at mapanghamak sa kanya. Ngunit sa halip na makipagtalo, naglabas si Zhu Kang ng isang kaong gawa sa kahoy mula sa kanyang coat at iniabot ito kay Jiang Yan. Nasa loob nito ang isang bihirang tendon renewal pill, na ginawa ng isang level 60 pharmacist. Ipinaliwanag ni Zhu Kang na kapag ininom ito ni Jiang Yan, tuluyan ang gagaling ang kanyang katawan pagsapit ng kinabukasan. Nagulat ang principal dahil napakaraming bihirang beast materials ang kailangan upang makagawa ng ganitong uri ng tableta. Umaabot ito sa 10,000 coins at maaari lamang makuha sa pamamagitan ng mahigpit na reservation sa makapangyarihang Chamber of Commerce ng lungsod. Hindi siya makapaniwala na si matandang Zhu Kang ay magbibigay ng ganoong bagay. Dahil sa napakataas na halaga ng gamot, nagtanong si Jiang Yan kung sigurado ba talaga si Zhu Kang na ibibigay ito sa kanya. Walang pag-aalinlangan, mariing itinulak ni Zhu Kang ang kahon sa kanyang mga kamay. Habang hawak ang mahalagang gamot,
Nanatili pa ring nagdududa si Jiang Yan, hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging mapagbigay ang isang taong dati ay minamaliit ang kanyang trash tier class. Ngunit walang ibinigay na dahilan si Zhu Kang, sinabihan lamang niya si Jiang Yan na umuwi, magpahinga, at huwag mahuli sa training session kinabukasan. Habang pinapanood siyang umalis, ngumiti si Jiang Yan habang hawak ang gamot, napagtanto niyang mabubuti pala talaga ang mga guro sa first high. Itinaas niya ang kanyang kamao at tinawag si Zhu Kang, nangangakong hindi siya mahuhuli sa kanilang session kinabukasan. Huminto si Zhu Kang at nagbabala na dapat ihanda ni Jiang Yan ang kanyang sarili, bilang pinakamalakas na mage sa paaralan, wala siyang balak na magpigil. Ngumiti ng sabik si Jiang Yan at sinabing yun mismo ang gusto niyang marinig, nangako siyang ibibigay niya ang lahat upang talunin ang vice principal sa kanilang laban. Sa alas 3:30 na ng madaling araw nang tuluyang makauwi si Jiang Yan matapos ang mahirap na training session. Narinig siya ng kanyang kapatid na si Yao sa may pintuan, lumabas ito sa kanyang silid at nagulat nang makita ang kanyang kalagayan, punong-puno ng mga pasa ang katawan ni Jiang Yan, tinanong siya ni Yao kung bakit ganoon ang itsura niya gayong katatapos lamang ng college entrance exam. Ngumiti lamang si Jiang Yan nang may pagmamalaki. Sinabi niyang huwag itong mag-alala dahil nakuha niya ang unang pwesto sa preliminary exam at ang kanyang mga sugat ay resulta lamang ng espesyal na training para sa top 100 tournament. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bumalik na sa pagtulog dahil may pasok pa ito kinabukasan at malapit na rin ang sarili nitong exams. Sinabihan niya si Yao na mag-relax lamang at maghintay ng magandang balita dahil malapit na niyang maging top scorer ng Nanrong City. Sumang-ayon si Yao, ngunit sa kaibuturan niya ay nag-aalala pa rin siya para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, ang determinasyon ni Jiang Yan ay nagbigay rin sa kanya ng inspirasyon upang magsikap ng higit pa. Nangako siya sa sarili na makukuha rin niya ang unang pwesto sa sarili niyang exams, makakapasok sa first high, at hinding-hindi niya ipapahiya ang pangalan ng kanyang kapatid. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, dumating si Jiang Yan sa Indoor Martial Arts Stadium ng first high. Gumaling na ang lahat ng kanyang sugat, at iyon ay dahil sa bihirang tableta na ibinigay sa kanya ni Vice Principal Zhu Kang, sa loob lamang ng ilang oras, tuluyan nang nakarecover ang kanyang katawan. Walang laman ang hall nang pumasok siya, inakala niyang baka late rin natulog ang lahat kagabi, kaya nagpa siyang mag-warm up ng mag-isa. Dama pa siya sa sahig at nagsimulang mag-push up, itinulak niya ang kanyang katawan hanggang sa limitasyon dahil alam niyang ang magiging kalaban niya ngayong araw ay si Zhu Kang, ang pinakamalakas na mage sa paaralan. Ngunit hindi talaga nag-iisa si Jiang Yan, tahimik na nakatayo si Zhu Kang sa may pintuan habang pinapanood siyang magsanay. Napaisip ang vice principal at napagtanto niyang tama si Principal Wu Yang Li tungkol sa batang ito. Karamihan sa mga estudyante ay diretsyo ng matutulog matapos umuwi ng alas 4 ng madaling araw, ngunit narito na naman si Jiang Yan sa gym at muling pinipilit ang kanyang katawan, bihira ang ganitong disiplina. Alam din ni Zhu Kang kung paano gumagana ang gamot, ang matinding ehersisyo ay makatutulong upang mas maayos na kumalat ang epekto ng tableta sa katawan ni Jiang Yan at lalo pa nitong mapalakas ang kanyang katawan. Kaya pinili niyang manahimik at hayaan ang bata na magpatuloy, matapos ang 3,000 push-up, tuluyang tumayo si Jiang Yan, muli niyang naramdaman ang lakas ng kanyang katawan at bumalik na siya sa kanyang pinakamataas na kondisyon. Sa sandaling yun, tinawag siya ni Principal Wu Yang Li mula sa isang mesa sa malapit, inimbitahan siya nitong umupo at kumain kasama sina Zhu Cheng at Jung Yun. Masayang pumayag si Jiang Yan, sa kanya napagtanto na maaga palang dumating ang kanyang mga guro, sadyang nanatili lamang silang tahimik upang hindi makaistorbo sa kanyang training. Umupo si Jiang Yan at kumain ng noodles kasama nila. Habang kumakain, nakaramdam siya ng pasasalamat dahil mas nagmamalasakit pala sa kanya ang kanyang mga guro kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng pagkain, tinanong ni Zhu Kang kung handa na ba siyang magsimula. Tumango si Jiang Yan at sabay silang pumunta sa open stadium. Ipinaliwanag ni Zhu Kang na ang tunay na tournament arena ay magiging katulad mismo nito, isang patag at malawak na lugar, walang mga pader, walang takip, at walang anumang bagay na maaaring gamitin bilang advantage. Pagkatapos kumislap ang kanyang mata at sinabi niya kay Jiang Yan ang mahalagang detalye tungkol sa kanyang sarili, isa siyang level 51A rank combat mage, at ang kanyang class ay tinatawag na Dark Cloud, ang kapangyarihan nito ay nakatuon sa napakalaking destructive force. Nagbabala si Zhu Kang na kapag nakikipaglaban sa isang mage na katulad niya, iisa lamang ang tunay na estratehiya, kailangang isara ang distansya ng pinakamabilis na posible, anuman ang mangyari. Pagkatapos, pumitik siya ng kanyang mga daliri at agad na inactivate ang kanyang skill,
Tinawag niya itong Resonance Thunder. Biglang itong nagpakawala ng kidlat patungo kay Jiang Yan, mabilis niya itong naiwasan habang iniisip niya na ang paglapit kay Jukang ang tanging pagkakataon niyang manalo. Ngunit agad siyang nakaharap sa isang malaking problema. Napakabilis mag-cast ng spells ni Jukang, na lubos na ikinagulat ni Jiang Yan ang bilis nito. Kumalat ang kidlat sa buong field at halos wala ng ligtas na lugar na maaaring takbuhan. Sa totoo lang, pinipigilan pa ni Jukang ang tunay niyang kapangyarihan dahil ayaw niyang mapinsala ng malubha si Jiang Yan. Gayunpaman, ang mga kuryenteng tumatama sa kanya ay nagpapamanhid sa kanyang mga kalamnan at nagdudulot ng matinding sakit sa bawat tama. Sa gilid, pinapanood ni Jungyun ang laban ng may pagtataka. Tumingin siya kay Principal Wu Yangli at nagtanong tungkol sa fighting style ni Jukang, dahil ang kanyang kidlat ay hindi gumagana tulad ng sa isang tradisyonal na salamangkero ng kidlat. Ayon sa kanya, ang mga normal na Thunder Mage ay kailangang magsagawa ng mahabang incantation bago makapagpakawala ng isang napakalakas na atake. Ngunit si Jukang ay kayang mag-cast agad ng walang anumang chant, pero hindi naman talaga nag-chant si matandang Jukang, at tila mahina ang kapangyarihang taglay ng kanyang mga atake. Ipinaliwanag ni Wu Yangli ang dahilan, ang mga Dark Cloud Mage ay hindi kailangang mag-chant, sa halip, kumukuha sila ng kapangyarihan direkta mula sa mga storm cloud sa paligid nila. Dahil dito, may natatanging panuntunan ang kanilang magic, habang mas malakas ang katawan ni Jukang, lalo ring lumalaki ang lakas at destructive power ng kanyang kidlat. Nag-alinlangan pa rin si Jungyun, bihira raw magsanay ng pisikal na katawan ng mga mage, kaya paano magiging tunay na malakas ang kidlat ni Jukang? Binalaan siya ni Wu Yangli na huwag itong maliitin. Ang physical strength ni Jukang ay higit na mataas kaysa sa sinumang mage na nakita niya. At may isa pang bagay, ang madilim na ulap na palaging lumulutang sa likod ni Jukang ay napakadelikado. Alam ito ni Wu Yangli dahil naranasan niya mismo ang kapangyarihan nito sa isang laban noong nakaraan. Tinanong ni Jungyun kung ano ang nangyari sa laban na yun. Sandaling nag-isip si Wu Yangli, sa tingin niya, malamang ay namamanhid na ngayon ang buong katawan ni Jiang Yan dahil sa paulit-ulit na pagkakuryente. Pagkatapos ay umamin siya ng isang seryosong bagay, kung ilalabas ni Jukang ang buong kapangyarihan ng kanyang Storm Cloud, kahit siya mismo bilang prinsipal ay tuluyang mapaparalisa. Nang marinig yun, tunay na nag-alala si Jungyun. Paano posibleng talunin ng isang batang estudyante tulad ni Jiang Yan ang isang taong may napakalakas na magic at napakalaking physical strength? Samantala, sa battlefield, may napansin si Jukang na kakaiba. Sa kabila ng walang tigil na pag-atake, unti-unting nakaka-adapt si Jiang Yan sa kuryente. Inisip niya na hindi lamang siya basta nakaliligtas, pinag-aaralan niya ang pattern ng magic. Paulit-ulit man siyang nakukuryente, patuloy pa rin siyang natututo. Kahit natatakpan ng kidlat ang buong field, ang bilis ng pag-cast ni Vice Principal Jukang ay napakabilis kaya hindi niya ito maiwasan, ngunit may napansin siyang isang nakakasilaw na issue. Ang bawat individual na strike ay hindi naman ganoon kalakas, napagtanto niyang hindi lamang ito dahil nagpipigil si Jukang, isa pala itong tunay na panuntunan ng kanyang magic, habang mas mabilis ang casting speed, mas mahina ang damage. Nang maunawaan yun ni Jiang Yan, nakaramdam siya ng kumpiyansa dahil sa wakas ay nakita na niya ang daan patungo sa tagumpay. Napansin din ni Jukang na nalaman na ng bata ang sikreto, kaya nagpasya siyang ipakita ang mas malaking kapangyarihan nito. Sumigaw siya ng babala at nagpakawala ng isang napakalaking fully charged lightning strike. Nakita ito ni Jiang Yan na paparating, ngunit sa halip na umiwas, matatag niyang itinapak ang kanyang mga paa sa lupa at inihanda ang sarili sa impact. Bumagsak ang kidlat sa kanya ng napakalakas, kasabay ng pagsabog ng liwanag at enerhiya. Nang mawala ang usok, nakaluhod lang si Jiang Yan, ginamit lamang niya ang kanyang espada upang suportahan ang kanyang katawan. Gayunpaman, tahimik niyang inamin na nakakatakot ang lakas ng fully charged strike ni Jukang. Nagulat ang Vice Principal at tinanong kung bakit hindi siya umiwas kahit binigyan na siya ng babala. Kalmadong sumagot si Jiang Yan. Sinabi niyang ang atake ay kinakailangan upang maunawaan niya ang tunay na mechanics ng magic, kung umiwas lamang siya, wala siyang matututunan. Pipiliin lamang niya ang madaling paraan, at hindi yun ang gusto niya. Idinagdag pa niya na alam niyang buong laban ay nagpipigil si Jukang, ngunit kung nais niyang tunay na makuha ang titulo bilang top scorer, hindi siya maaaring tumanggap ng anumang special treatment, kahit mula pa sa sarili niyang guro, ang pagsalubong sa buong atake ng direkta ang tanging paraan upang mabuo niya ang tunay niyang lakas. Ngumiti si Jukang, tunay siyang humanga dahil malinaw na nakita ni Jiang Yan ang kanyang tunay na intensyon. Taos-pusong nagpasalamat si Jiang Yan sa kanyang guro dahil ipinakita nito sa kanya ang mahalagang sikreto kung paano talunin ng isang mage.
Ngayon na mas matatag na ang kanyang determinasyon kaysa dati, naghanda si Jiang Yan para sa kanyang counter-attack, handa na siyang ipakita sa kanyang guro ang lahat ng kanyang natutunan.